Nilagdaan na ni Pangulo Ferdinand R. Marcos Jr. ang isang executive order para matiyak ang sapat at abot-kayang supply ng kuryente sa bansa. Ang detalye sa Balitang Pambansa ni Clazel Pardilla ng PTV Manila. Para matiyak ang sapat na supply at abot-kayang singil sa kuryente, pinirmahan na ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang Executive Order No. 83. Inaatasan nito ang pagbabawas ng buwis sa mga ari-arian at pag-alisang interes at multa sa mga pasilidad ng independent power producers na may kasunduan sa gobyerno sa ilalim ng Build, Operate, Transfer Scheme. Layo nitong mapanatili ang operasyon ng power generation facilities, iwasan ang pagsasara ng mga planta na nagbibigay ng kabuang 3,100 megawatts ng kuryente na posibleng magdulot ng pagtaas ng presyo ng kuryente o rotating brownouts kung titigil ang operasyon o magsasara. Sa ilalim ng EO83, sa halip na 80% na itinakda ng ilang local government unit, babawasan ang buwis sa mga independenteng power producers sa taong 2024 batay sa assessment level na 15% na fair market value ng kanilang mga pasilidad. Kanselado na rin ang interes at multa sa mga hindi nabayarang real property tax para hindi napasani ng mga IPP. Upang mas maging matatag at epektibo ang pamumuno ng Philippine Coast Guard, isinabatas ang Republic Act No. 12122. Binibigyan linaw nito ang pagtatalaga ng mga opisyal, termino at pagreretiro sa PCG. Nagtakda ng maximum na 3 taong termino para sa pinuno ng ahensya para maiwasan ang madalas na pagpapalit ng liderato na maaring makaapekto sa operasyon ng PCG. Kapag natapos na ang termino o kung maagang inalis sa pwesto, ang komandante ay kailangang mandatoryong magretiro para bigyan daan ang bagong liderato. Puwera na lamang kung pahabain ng presidente ang kanyang termino. Palalakasin din ang merit-based promotion mula sa hanay ng flag officers ng PCG ang iuupong commandant. Mula sa PTV Manila, Clazel Pardilla, Balitang Pambansa.